Okay. So, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. At ipagpapatuloy ko lamang po yung ating pinag-aralan nung last na aking video about sa paggalang sa ating mga magulang, no? Sa mga anak yun, na paalala yun sa mga anak. At ito naman po ay paalala sa ating mga tatay o sa ating mga magulang naman. Now, fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. So, dito, no, hindi lamang, kumbaga, of course, irerespeto ka ng mga anak mo. Irerespeto ka ng iyong mga kasama sa bahay, yung iyong anak. At pero, sabi niya dito, tinuturuan din tayo bilang mga magulang na wag nating i-provoke, wag nating i-push yung ating mga anak na magalit sa atin kung paano natin sila itinatrato. So, sabi dito, kung tuturuan natin ng ating mga anak, ito dapat ay nasa according ito sa discipline and instructions ng Bible. No, napakaganda kasi kapag instruction ng Bible kasi yun talaga na naituturo natin sa ating mga anak kung paano magkaroon ng tamang ugali or right attitude or right character towards not only to our family but also to other people, no? Kung paano po natin sila tinatrato ay makikita din nila kung paano nila tayo itatrato kasi doon din nagkakaroon yun. Sabi ko nga, yung bunga o yung bagay na ibinibigay natin, what you give or what you plant, okay? What you sow is what you reap. Kung ano yung tinatanim natin, yun din yung aanihin natin. So, kung gusto natin na maging maayos yung family natin, of course, kung gusto mo na may respeto din ang iyong mga anak sa'yo, of course, bigyan din natin sila ng respeto. At huwag natin silang i-provoke na magalit sa atin. Turuan natin sila anak, o for example lang, kapag kayo ay nagkaroon ng pagtatalo or ginabi siya ng uwi, hayaan mo muna siyang magpaliwanag. Okay, bago ka magkaroon ng other reactions. Baka naman meron nangyari at baka naman merong ginawa ang iyong anak bago kung bakit siya na-late, 'di ba? So we have to, 'di ba, to be of course everyone has the right to be heard. Pakinggan natin sila. Baka naman may mga ganong situation talaga. Okay? And at the same time, turuan natin sila according to the Bible na ito yung dapat nilang gawin bilang isang anak at tayo din naman bilang isang magulang. So maraming salamat. Tapos ituro natin yung salita ng Diyos sa kanila para matuto rin sila sa buhay. Amen.